Pagdating sa manual mode or low gear ng inyong automatic, as much as possible, imamatch nyo sana yung speed ng inyong sasakyan bago nyo ipapasok yung manual mode o yung low gear ng inyong automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun nga, pagdating sa low gear or manual mode ng inyong sasakyan, pwede namang nakahinto tayo pag ipapasok natin yan, pwede rin naman na tumatakbo. Pero pag tumatakbo, make sure lang na match yung speed natin dun sa low gear na ipapasok natin. Okay, siguro umpisahan muna natin dun sa may mga manual mode. Okay, ang suggestion ko sa inyo, pag yung sasakyan ninyo is yung merong manual mode, yan yung makikita nyo meron siyang plus and minus, tas may M. Ang pinaka-suggestion ko sa inyo, bago nyo ipasok yan, pwedeng nakahinto, pwede rin naman tumatakbo. Pero sana yung takbo natin, ang sabi sa manual, dapat nasa control speed. So para sa akin at least not more than 60 kph. Kasi kung mga 120 kph biglang magpapasok kayo ng manual mode, hindi siya ganun ka-safe. Okay? Hindi siya safe kasi pwedeng magkaroon kayo ng experience dyan pwedeng magkaroon siya ng ship shock, okay? Or pwede kayong maka-experience dyan nung biglang engine brake. So hindi yan safe pag mabilis yung takbo natin. Kaya dapat pag magpapasok tayo ng manual mode, dapat in control speed. Okay? Now, pagdating naman doon sa may mga B or L o yung low gear, as much as possible sana bago nyo ipasok yan is not more than 20 kph yung takbo natin. Ito ay para sa safety lang naman, para at least maiwasan natin yung engine brake. Okay? Kumbaga yung bigla ang paghinto, yung pag-urong ng makina. So hindi yun safe, yung bigla kayong babagal. Pwedeng halimbawa mayroong sumusunod sa inyo, biglang bumagal kayo, baka tamaan kayo. So dapat mabagal lang yung takbo ninyo. At ito kasi may mga question din ako nare-receive na related sa manual mode or low gear ng isang automatic. Okay lang bang nakaapak sa gas or kailangan bitawan yung gas? Wala namang problema yan mga paps. Kahit nagagas kayo or binibitawan ninyo yung gas pag nag-shift kayo sa manual mode or low gear, walang problema yon. And doon sa question din naman na yung isa ko pang na-receive na question dyan is, dapat ba nakahinto? Hindi naman. Okay? Hindi naman not necessary na dapat nakahinto. Okay lang na umaandar ng sasakyan. And dun sa question naman na pwede bang mag-shift from manual mode going to drive, may speed bang tinutukoy, or from low gear going to drive, wala rin naman. Okay? Kumbaga, wala na from manual mode going to drive or from low gear going to drive, wala nang speed yan. Okay? And on any speed, pwede nyo nang i-shift yan. Basta manual mode or low gear going to drive, on any speed na kaya nung low gear ninyo, pasok nyo yung manual mode, okay na yun, walang problema. So ganun lang yung pinaka-idea dyan mga paps, At yun, doon sa question para daw ginagamit yung number 3, yung number 2, tapos bago mag-EL. Ito yung sa mga traditional na mga automatic, kasi sa mga CVT, yung iba, talaga manual mode yung nakalagay. Yung sa iba naman, sa traditional naman, ang nakikita dyan, meron nakalagay na number. Like yung drive, tapos meron nakalagay 3, 2, and L. Okay, ganito yan. Ang idea kasi dyan mga paps, pag ganyan ang automatic na gamit ninyo, pag nilagay nyo yan sa third gear o 3, ang tendency niyan, yung transmission natin, hindi yan mag-shift to fourth gear. So kumbaga yung third gear pwedeng hanggang speed lang yan, hanggang 40 kph lang yan. So pag inapakan niya, gusto mong bumilis yan, uugong na yung makina. Pero malakas yung hatak syempre. Now, pag nilagay mo naman sa second yan, ang tendency naman yan, hanggang second gear lang yung inyong sasakyan. Kumbaga, sabihin natin hanggang 30 kph lang yan. Okay, pero depende to sa kotse hindi naka-specific yan, So, halimbawa nakalagay second. So, pag nilagay mo yan doon, hanggang second gear lang yung ikakambyo niya. Pag nilagay mo sa L or B, hanggang first gear lang ikakambyo niya. So, hindi siya mag-shift doon sa mas mataas na mga gear. So, ganun yung pinaka-idea niyan. Kumbaga, hindi siya bibilis, okay? Kasi kung nilagay mo sa drive, kung 5 speed yan, hanggang 5th gear yan. Pero pag nilagay mo lang siya doon sa third gear, hanggang third gear lang yung kaya niyang i-shift.
At pag nilagay mo sa second gear, hanggang second gear lang siya. At pag nilagay mo sa first gear, hanggang first gear lang siya. So ganun yung pinaka-idea niyang mga manual mode na yan or yung mga low gear. Pero yun nga, as much as possible mga paps, no, kumbaga wag ninyong isi-shift yung cambio ninyo sa low gear na mabilis yung kotse ninyo. Yan ang pinaka-reminder sa inyo. Doon sa may mga manual mode, medyo okay lang. Medyo okay lang yun doon sa kanila. Kasi sabihin natin mas matalino talaga yung automatic nila. Kasi pag mali yung ginagawa mo doon, nag-a-alarm yun. Pero doon sa mga traditional automatic, huwag nyo gagawin yun. Kumbaga kung mabilis yung takbo ninyo, huwag nyo ipapasok yung third gear. Huwag nyo ipapasok yung second gear. Huwag nyo ipapasok yung B or L. Kasi ang tendency niyan, mag-engine brake yan. So hindi safe mga paps, no. Yung alam naman natin sa kotse, dapat smooth lang ang mga transition. Hindi pwede dyan yung yung biglaan na lang magkakaroon ng pagbabago. Pwedeng umurong kasi yung makina. Pag umurong yung makina na yun, yun nga, pwede tayong tamaan sa likod, biglang bumagal tayo. Kasi ginagamit lang naman talaga yung mga B or L na yan. Commonly sa mga medyo mahinang sasakyan o mahina yung makina, yung iba niyan ginagamit talaga pang ahon yan. Pero sa mga may kotse na malalakas yung makina, commonly ginagamit talaga yan pang engine brake. Kumbaga yung makina nila yung pipigil dun sa pagbilis ng pagbaba. Dun talaga ginagamit nila yan. Even the manual mode ganun din. Ginagamit yan kasi pag sa pababang kalsada kasi, pag hindi ka nag low gear, may tendency na lusutan ka ng preno. Mag-iinit kasi yung mga brake pad natin dyan. So pag nag-init yan, nagbaga yan, there's a tendency na dumulas yan. So pag dumulas yan, hindi na pepreno yung sasakyan mo. So para at least meron ka pang isang katulong sa pagpigil sa pagbulusok ng sasakyan. So doon na siya doon na ina-apply yung engine brake. So yun, halimbawa mag-approach kayo ng isang pababang kalsada mahaba. So bago nyo i-approach yun or during ina-approach nyo yun, pabagalin nyo yung sasakyan, tsaka nyo ipasok yung low gear. So ganun yung pinaka-idea nun. Kumbaga halimbawa, pabulusok na. So nakalagay meron kang B or L. So imamatch ko yung speed ko. Sige, gagawin ko siyang 20 kph lang. So ipapasok ko yung B or L. Tsaka ko bibitawan yung preno. So mag-e-engine brake yun. Ganon din naman sa manual mode. It's the same scenario din. Basta pinaka-idea mga paps, no, para sa mga new driver dyan, ang pinaka-idea is i-match ninyo yung speed ninyo dun sa low gear na ipapasok ninyo. At wala kayong magiging problema dyan. And again, okay, wala namang problema yan from manual mode or from low gear going to drive on any speed, walang problema. Dun sa question na kailangan bang apakan yung preno, kailangan bang pabagalin yung sasakyan, kailangan okay lang bang naggagas, walang problema din. Kahit mag-shift tayo na naggagas tayo, kahit nakaapak tayo sa preno, wala rin problema. Okay? So yun mga paps, no, sana na nakasagot tayo ng tawag. Medyo magulo yata yung natin, pero at least siguro naman nagkaroon kayo ng konting idea with regards to the low gear of your automatic transmission na kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.